Crop circle gawa daw ng mga alien? Bakit kaya marami ang naniniwala na gawa ito ng mga alien? May basihan ba ang mga paniniwalang ito? O baka naman man-made lang ang mga ito? Pero ang mga crop circle ay madalas na sumusulpot sa kalagitnaan ng gabi nang walang nakakakita kung paano ito ginagawa. Ang crop circle ay hindi na bago. At ang pinakaunang record nito ay noon pang 1678. Ito si Charles Mallet. Isa siyang crop circle researcher sa loob ng 18 taon. Pero sa halip na masagot niya ang mga tanong sa hiwaga ng crop circle, ay mas lalo pang dumami ang kanyang katanungan habang tumatagal ang kanyang pag-aaral. Tingnan mo ang video na ito. Kuha ang video na ito noong Agosto 1996 sa South England Oliver's Castle. Makikita dito ang dalawang pabilog na liwanag na nagpapaikot-ikot at maya-maya pa ay may biglang lumitaw na imahe sa ibaba nito. Ito ang imahe na nakunan ng video, isang crop circle na parang snowflakes. Ang video na ito ay naging kilala sa tawag na Oliver's Castle footage. Sa unang tingin ay nakakamangha talaga ito, pero hindi rin maipagkakaila na marami sa nakapanood ng video na ito ay maiisip na peke lang ito. Dahil sa popularidad ng Oliver's Castle footage, ay maraming professional video analyst ang pinag-aralan ng video clip na ito. At iisa lang ang naging sagot nila dito. Totoo ang video footage na ito at hindi edited. At idagdag mo pa, nakuha ang video na ito noong pang 1996, mga panahon na hindi pa ganun ka high-tech ang pag-edit ng video. Di gaya ngayon na kahit sa cellphone mo lang ay pwede ka na makagawa ng high quality na mga video. Pero ang claim ni Matthew William na matapos daw ma-videohan ni John Whaley ang crop circle, ay dali-dali itong nagpunta sa isang studio para i-edit ang video ng mga 4 na oras para daw i-prank ang mga tao at tingnan kung ano ang magiging reaction nila. Pero noong 2004 si Terry Tafnes ay sinubukan kung kaya bang makagawa ng ganitong klaseng video gamit ang pinaka-latest na technology. Kaya pumunta siya sa Disney Studio at tinanong niya ang mga ito kung kaya bang makagawa ng ganitong klaseng video gamit ang pinaka-latest na technology. At ang sinabi sa kanya ay kailangan nila ng isang team ng video editor at 3 hanggang 4 na araw para makagawa ng ganitong klaseng video. Pero hindi sila sigurado kung magiging katulad ang quality nito sa original na video. Tandaan na noong 1976 pa lumabas ang Oliver's Castle footage at noong 2004 ito sinubukang gayahin. Dahil sa popularidad ng crop circle ay marami ang nagka-interes na pag-aralan ito. Isa na dito ang bilyonaryo na si Lawrence Rockefeller kung saan ay pinunduhan niya ang pag-aaral sa mga crop circle dahil na rin sa misteryo na bumabalot dito. Noong 1971 si Doug Bauer at Dave Chorley ay nagpakilala sa publiko at sinabi na sila daw ang responsable sa lahat ng mga crop circle sa mundo. Mas kilala sila sa tawag na Doug and Dave. Ayon mismo sa kanila ay ginawa nila ang mga crop circle para i-prank ang mga tao sa pag-aakala na alien ang may gawa nito at ayon din sa kanila na hindi ganun kahirap gawin ang mga crop circle. Simple lang ang paraan nila para gawin ito. Gumagamit lang sila ng piraso ng tabla at tali para gawin ang mga crop circle. At para patunayan ito ay pinakita nila kung paano nila ito ginagawa. Makalipas ang ilang oras ay nakagawa nga sila ng crop circle gamit lang ang piraso ng tabla at tali. Kahit na ipakita na nila sa publiko na kaya nilang gumawa ng crop circle, ay marami pa rin ang hindi kumbinsido dito. Kasi kahit na nakakagawa sila ng mga crop circle, na pag tiningnan mula sa itaas, ay wala ito pinagkaiba sa mga genuine na crop formation. Pero kung susuriing mabuti, ay makikita ang malaking pinagkaiba nito sa mga genuine na crop formation. Una ay ang paraan ng pagpapadapa sa mga halaman, literal na nakadapa lang ang mga ito. At bakas sa katawan ng halaman ang mga nabali na dulot ng pag-apak gamit ang tabla. Hindi ganito ang isang genuine na crop circle. Idagdag mo pa ang mga bakas ng paa sa lupa, ang isang genuine na crop formation ay walang bakas ng paa sa lupa. At kung titingnan mula sa itaas ay makikita na hindi ito ganun kapulido ang pagkagawa nila sa kanilang crop circle. Hindi gaya ng mga genuine na crop circle na perpekto ang pagkagawa. At partida araw nila ito ginagawa, di gaya ng mga orihinal na crop circle na bigla na lang sumusulpot sa kalagitnaan ng gabi
At idagdag mo pa na hindi lang sa England lumalabas ang mga crop circle, nagkakaroon ito sa iba't ibang bahagi ng mundo. At sinabi ni Doug Bauer at Dave Chorley na dahil sa kanilang katandaan ay magre-retiro na sila. At dahil titigil na silang gumawa ng mga crop circle, wala nang lalabas na crop circle sa mundo. Pero hanggang ngayon ay marami pa ring crop circle ang lumalabas sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang kwento ng crop circle ay hindi na bago. Isa sa mga halimbawa dito ay ang na-publish noong pang 1678. Mas kilala ito sa tawag na The Mowing Devil. Kwento ito ng isang magsasaka sa Hertfordshire, England, na kung saan ay tumatangging bayaran ang presyong hinihingi ng isang manggagawang magsasaka sa paggapas ng kanyang taniman ng oats. Nanumpa siyang mas gugustuhin niyang dyablo ang maggapas ng kanyang pananim kaysa ibigay ang hinihinging kabayaran. Pero bakit kaya tumanggi ang magsasaka na ibigay ang hinihinging kabayaran? Baka naman overpriced, di ba? Kaya nung umaga, nang puntahan ng magsasaka ang kanyang mga pananim, ay nagulat siya sa kanyang nakita. Isang malaking pabilog na imahe ang lumitaw sa kanyang pananim ayon sa balita na ang lumitaw na imahe sa taniman ng oats ay isang perpektong pabilog na imahe na walang sinumang tao ang may kakayahan na gawin ito. Ang kasong ito ay ang pinakaunang record ng crop circle. Noong Nobyembre 16 taong 1974 nagpadala ng mensahe sa kalawakan ang mga scientist. Gamit ang dambuhalang telescope na Arecibo sa Puerto Rico, ang mensahe ay na-broadcast sa kalawakan sa pamamagitan ng frequency-modulated radio waves. Ang mensahe ay sinadya bilang isang pagpapakita ng tagumpay ng mga tao sa larangan ng teknolohiya. Pinangunahan ito ni Dr. Frank Drake at ng kanyang mga kasamahan. Ang pinadalang mensahe sa kalawakan ay tinatawag na Arecibo Message dahil ito ang pangalan ng dambuhalang telescope na ginamit. Ang mensahe ay naglalaman ng 1,679 na binary digits na pwedeng mai-convert sa isang larawan. Ito ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa buhay dito sa Earth. Ang mensahe ay nag-umpisa sa numbers na 1 to 10. Kasunod dito ang atomic numbers na hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen, at phosphorus dahil ang 5 elements na ito ay mahalaga. Sa pagbuo ng ating DNA, carbon ang nasa itaas dahil ito ang main source ng buhay dito sa Earth. Ang imahe ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa ating DNA, kasama na dito ang double helix structure. Sa ibaba naman ay ang larawan na nagre-representa sa tao, kasama dito ang average height at ang estimate population na nasa 4 na bilyon nung panahong iyon. Sa ibaba naman nito ay ang ating solar system. Nag-umpisa ito sa ating araw hanggang sa planeta ng Pluto. Ang Earth ay nakataas para magpahiwatig na ito ang nagpadala ng mensahe. At ang panghuli ay ang imahe ng Arecibo Telescope na ginamit para ipadala ang mensahe. Ang star system na pwedeng makatanggap ng mensaheng ito ay nasa 25,000 taong liwanag ang layo. Kaya kung sakali na may sumagot sa mensaheng ito, ay ang estimate nila ay makalipas pa ang 50,000 taon. Pero noong umaga ng Agosto 14, 2001, isang crop circle ang lumitaw malapit sa Chilbolton Radio Telescope. Ang crop formation na ito ay kakaiba kumpara sa mga naunang crop circle na lumitaw ng mga nakalipas na taon. Nang tiningnan ito mula sa itaas, ito ay isang mukha. Makalipas ang 3 araw ay ito naman ang lumitaw. Kahalintulad ito sa Arecibo Message na pinadala ng mga scientist. Pero may pagkakaiba sa mga impormasyon na kapaloob dito. Tinatawag ito na Arecibo Answer. Ang formation na ito ay gumagamit ng 23 sa 73 grid. Katulad sa Arecibo Message, sa itaas nito ay ang numbers na 1 to 10. Kasunod nito ang atomic numbers. Pero sa reply pinakita dito na silicon, ang main source ng buhay, hindi carbon. Kasunod ay ang impormasyon sa DNA. Pero sa reply ay makikita na naiiba ang double helix structure nito. Sa ibaba naman ay imahe ng isang humanoid na may malaking ulo. Kasama dito ang bilang ng kanilang populasyon na nasa 21 bilyon. Kasunod nito ay ang kanilang solar system. Dito ay makikita na 3 sa mga ito ang nakataas. Indikasyon na tinitirahan nila ang 3 planeta sa kanilang solar system. Sa ibaba nito ay isang imahe na hindi maliwanag kung ano ang ibig sabihin. Pero kung pagbabasihan ng sa Arecibo Message,
Ito ay ang ginamit para ipadala ang mensahe. Kaya sa Arecibo reply ay possible na ito rin ang kanilang ginamit para maipadala ang mensahe. Pero bago pa man ang Arecibo reply ay isang crop circle ang lumitaw sa kaparehong lugar at ito ay katulad ng nasa larawan. Matapos ang paglitaw ng tinatawag na Arecibo reply, ay makalipas lang ang isang taon, lumitaw sa kaparehong lugar ang isang crop formation. Ito ay larawan ng isang alien at sa tabi nito ay isang disk na naglalaman ng mensahe. Ang mensahe ay nakasulat sa binary code at nung sinubukan nilang i-decode ang mensahe ay ito ang kinalabasan. Beware the bearers of false gifts and their broken promises. Much pain but still time. Theirs is good out there. We oppose deceivers. Conduit closing. Totoong maraming crop circle ang ginawa ng tao at ito ang tinatawag nila na hoax crop circle, pero marami din sa mga ito ang itinuturing na genuine crop circle dahil na rin sa misteryo na bumabalot dito. Malaki ang pinagkaiba ng isang hoax na crop circle sa genuine na crop circle. Ang isang hoax na crop circle ay makikitaan ng sira sa puno ng mga halaman. Ito ay dahil sa ginamit na piraso ng tabla para mapadapa ang mga halaman at makikita rin dito ang bakas ng paa at ang mga halaman ay magulo halatang nasira. Hindi ganyan ang isang genuine na crop circle. Ang isang genuine na crop circle ay nakadapa ang mga halaman ng maayos na para bang dinaanan ng tubig. Minsan ay nakalayer pa ang mga ito at higit sa lahat ay hindi nasira ang mga halaman. May mga pagkakataon na ang mga halaman ay bumabalik sa orihinal nilang posisyon makalipas lang ang ilang araw. At isa pang kakaiba sa isang genuine na crop circle ay nagtataglay ito ng radiation. Ang mga nagpupunta sa loob ng crop circle ay nararamdaman nila ito. Noong 1979 ay nag-umpisa ang pag-aaral ng isang biophysicist and scientist na si William Levengood sa mga crop circle at hindi niya inaasahan ang kanyang mga natuklasan. Sa kanyang pag-aaral, ay nakita niya na ang tinatawag na apical nodes ng halaman ay elongated at minsan ang mga ito ay pumuputok na para bang ito ay pinainitan ng matindi. Ang prosesong ito katulad ng sa popcorn na kapag ang mais ay pinainitan ng tubig sa loob nito ay nagiging steam nagre-resulta sa pagputok nito. Kung ito ay hoax, paano nila mapepeki ang ganitong kondisyon ng halaman? Natuklasan din ni William Levengood na ang mga binhi mula sa crop circle ay 5 beses na mas mabilis na tumutubo kumpara sa mga binhi na nasa labas ng crop circle. Sa pag-aaral na ito ay nakapag-develop si William Levengood ng isang teknik na tinatawag na molecular impulse response. Ito ay para mas mapabilis ang pagtubo ng halaman. At isa pang sign ng isang genuine na crop circle ay makikita sa mga pananim na trigo. Kapag ang mga pananim na trigo ay nagkulay dilaw na, ang mga ito ay bumibigat kaya nagiging pakurba ang hugis ng mga ito. Kahit anong gawin mo dito ay hindi ito magiging tuwid. Pero ang mga trigo sa loob ng crop circle ay nakatuwid at kahit anong gawin mo dito ay hindi ito magiging pakurba. Paano ito nangyari? Pero isa lang ang sigurado, hindi ito kayang gawin gamit lang ang piraso ng tabla at tali. At alam mo ba, na may mga crop formation na kahit na-harvest na ng farmer ang mga pananim, na may crop circle ay bakas pa rin sa lupa ang mga ito at hindi ito basta-basta nawawala dahil ang mga crop formation na ito ay bakas pa rin kahit sa kasunod na planting season. At may mga pagkakataon na ang isang crop circle ay umaabot ng 2 taon bago ito tuluyang maglaho. Dahil sa pagsikat ng crop circle, ay dumami ang mga turista na nagpupunta tuwing may crop circle na lumilitaw. Dahil dito ay nasisira ang mga pananim. Tinatayang umaabot sa 700 to 1,400 euro ang damage sa mga pananim sa bawat isang crop circle. At dahil dito ay napagdesisyunan na ng mga farmers na itigil na ang pagpapasok sa mga turista dahil para sa kanila ay isa lamang itong malaking kalokohan. At bilang sagot dito ay sa oras na malaman nila na may crop circle na lumitaw sa kanilang pananim, ay agad nila itong hina-harvest. Sa paglipas ng panahon, ay iba't ibang crop circle na ang lumitaw sa maraming bansa, mula sa simpleng design hanggang sa mga pinakakomplikadong disenyo. At ang isa sa pinakamalaki at komplikadong crop circle ay ang Milk Hill Spiral Crop Formation
May sukat itong 780 talampakan, 238 metro. Ang crop circle na ito ay lumitaw noong 2021 sa liblib na lugar ng Milk Hill sa Wiltshire, England. Ang detalyadong disenyo nito ay binubuo ng 400 at 9 na bilog na bumubuo sa pattern. Minsan ang England ay nakararanas ng mahabang araw at maikling gabi. At noong lumitaw ang crop circle na ito ay may 4 na oras lang ang gabi at umuulan pa noong gabing iyon. Kung ito man ay man-made, paano nila ito gagawin? Sa loob ng 4 na oras? At alam mo ba na ang isang man-made crop circle na average size ay umaabot ng 8 oras bago nila ito matapos? At sa katirikan ng araw nila ito ginagawa, hindi ganito ang genuine crop circle na bigla na lang lumitaw sa kalagitnaan ng gabi. Totoong maraming crop circle ang man-made, pero marami din sa mga ito ang genuine crop circle, kung saan ay pinaniniwalaan na gawa ng mga alien. Ito ay dahil na rin sa misteryo na bumabalot dito, gaya na lang ng radiation. Ang pag-identify sa man-made crop circle at sa genuine crop circle ay hindi mahirap. Ito ay dahil sa malaki ang kanilang pinagkaiba. Ayon mismo ito sa mga nag-aaral ng crop circle. Ikaw kaibigan, ano ang opinion mo sa topic natin ngayon? Gawa ba ito ng mga alien o man-made lang ang lahat ng crop circle? Paki-comment naman dyan sa ibaba ng videong ito. At kung nagustuhan mo ang videong ito, ay baka naman pwedeng makahingi ng like at subscribe. Hanggang dito na lang muna ang videong ito. Maraming salamat sa panunood.